Shalom Alaikum mga kapatid, mga kababayan. Isang pinagpalang araw sa ating lahat, isang pinagpalang araw, isang pinagpalang Biyernes. Okay. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series. At ginagawa natin ay binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na pinabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At binabahati natin. Good morning, Nabuah Rosemary Avilanosa. Okay. Good morning po. Then, binabasa natin yung Ebanghelyo ng Panginoon na pinabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. And then, binibigyan natin ng kaunting pagnililay, and then paminsan-minsan sinasagot natin yung mga atake o tuligsa sa atin ng iba nating mga separated brethren natin sa abot nating makakaya. Yan. At binabahati natin yung mga regular natin na kasama dito, sina Brother June, Mr. Upate, si Kuya Romy, or si Mang Romy, Tatay Romy, Nonyes, ayan. And then yung mga from time to time na dumadaan sa ating live, yung mga kapatid natin. Okay, so but before we'll start, let us pray. Then in the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now or at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. We praise you and we thank you, Lord, for your goodness and mercy for us, for this wonderful day, for giving us another new life, another opportunity, another privilege, another chance to amend our ways, another chance to serve you, another chance to live. We ask forgiveness for all of our sins, and including those sins that we are supposed to do but we fail to do, and the things we are not supposed to do that we do. We ask forgiveness from all of it, O God. And we entrust you this day as we talk about your word and reflect on it. Bless us and speak to us. And we are claiming also your word in 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5. For the weapon of our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension, raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience to Christ. Yes, Lord. And we ask all of these things in the name of our Lord Jesus Christ, with the Holy Spirit that reigns with you, and through the intercession of our most blessed Virgin Mary, all the angels and saints. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, mga kapatid, and then the Gospel of today is taken from the Gospel according to St. Matthew, chapter 21, verses 33 to 43, then 45 to 46. Glory to you, Lord. Here another parable. There was a landowner who planted a vineyard, put a hedge around it,
dug a winepress in it, and built a tower. Then he leased it to the 2 tenants and went on a journey. When vintage time drew near, he sent his servants to the tenants to obtain his produce. But the tenants seized the servants, and one day beat another, they killed, and a third they stoned. Again, he sent other servants more numerous than the first ones, but they treated them in the same way. Finally, he sent his son to them, thinking, they will respect my son. But when the tenants saw the son, they said to one another, this is the heir, come let us kill him and acquire his inheritance. They seized him, threw him out of the vineyard, and killed him. What will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes? They answered him, he will put those rich men to a rich debt and lease his vineyard to other tenants who will give him the produce at the proper times. Jesus said to them, did you never read in the scriptures, the stone that the builders rejected has become the cornerstone. By the Lord has this been done, and it is wonderful in our eyes. Therefore I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruits. When the chief priests and the Pharisees heard these parables, they knew that he was speaking about them. And although they were attempting to arrest him, they feared the crowds, for they regarded him as a prophet. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, so yan mga kapatid. Okay. So, ang Ebanghelyo ngayon ay pinaparinig ng Panginoon sa mga eskriba at mga pariseo, sa mga elders ng Israel, ang patungkol sa vineyard. At alam nila na ang tinutukoy na vineyard ay ang bayan Israel. At ang mga tenants ay ang mga leader ng mga Hudyo. At ang mga isinusugo ay mga propeta. At ang nagsusugo at ang nagmamayari ng vineyard ay walang tili iba ang Diyos. Makikita naman natin sa kasaysayan ng Israel, from the start ng bayang ito ay nagpadala ang Diyos ng maraming propeta at patuloy na sinasabihan sila at pinapangaralan sila. And then makikita natin na they are rejecting the prophets sent by God. Kaya nga kung makikita natin dito sa part na ito, dito sa verse 38, ay makikita natin na verse 37, sabi dito, finally, he sent his son to them thinking, they will respect my son. Pero dito sa verse 38, but when the tenants saw the son, they said to one another, this is the heir, come let us kill him and acquire his inheritance. They seized him, drew him out of the vineyard and killed him. So makikita natin na sa pagdating ng Panginoon Jesucristo, instead na tanggapin nila ang Panginoon Jesucristo, they failed to accept our Lord Jesus Christ, di ba? Makikita naman natin yun doon sa John chapter 1 verse 12 na dumating siya sa kanyang mga bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. And then may karugtong doon na ngunit ang sino mang tumanggap sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, they rejected the Lord Jesus Christ, mga kapatid. At yun nga, ngayong Quaresma, ito yun ang pinapakita kasi makikita natin yan, magiging malinaw yan pagdating ng Quaresma,
makikita natin yung mga rason why they rejected the Lord Jesus Christ. Okay? Then, sabi rito, they seized him and threw him out the vineyard and killed him. Diba? Pinatay siya sa Golgotha outside Jerusalem. So, ang tinutukoy ang ating Panginoon Kristo. So, ang tanong dito sa verse 40, what will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes? Yan. So, natural, pag sinabing tenants ay katiwala ka lang, mga kapatid. You are not the real owner, katiwala ka lang. And then, pagdating nung may-ari ay mananagot ka. Kasi you are just a steward. You are just steward ka lang, tenants ka lang, pinagkatiwalaan ka lang. You are not really the owner. Ay mananagot ka pagdating ng may-ari ng ubasan. Mananagot ka kung ano yung ipinagkatiwala sa iyo. Kasi hindi naman talaga ikaw nagmamay-ari. So, ano ba yung sa atin kung i-apply natin ang Ebanghelyo? Ano ba yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon na pagdating ng araw ay ating isusulit, mga kapatid? Ano ba yung ipinagkatiwala sa atin? Lahat tayo, because we all of us are just as stewards. We do not own anything. Meron nga akong narinig, sabi ng awari namin dito. Sabi niya, we do not own anything that we have. Lahat na meron tayo ay hindi natin pag-aari maliban sa kasalanan. Yun lang daw yung pag-aari natin, kasalanan. So kung i-apply natin ang Ebanghelyo na ito, mga kapatid, ay pagdating ng Panginoon ay mananagot tayo at pagsusulitin tayo sa mga bagay-bagay na pinagkatiwala niya sa atin. Because we do not own these things. Buhay natin, hindi atin yan. Lahat ng mayroon tayo ay hindi atin. Sa pagbabalik ng Panginoon, mananagot tayo ipagsusulitin. Di ba? Ayan nga doon sa Matthew chapter 25, yung parable of the talents. Di ba? Nagbigay siya ng talento, nagbigay siya ng pera. Dito sa Matthew 25 verses 14 to 30. Diba? Nagbigay siya ng talents. So, since na hindi tayo ang nagmamay-ari niyan, ipinagkatiwala lamang sa atin, ay hahanapan tayo ng Panginoon ng mga bagay na dapat natin ipagsusulit sa Kanya, katulad itong tenants na ito, katulad itong vineyard na ito, na he is talking about the leaders of Israel, mga elders ng Israel. Hinahanapan niya sila ng resulta bilang tenant. So, ang nangyari ay parabagang inaangkin na nila na sila na yung nagmamay-ari. Di ba? Most of the time, ganyan tayo ng mga tao. Mystery of Faith, Ecclesia Catholis. Minsan, wala tayong pagkakaiba sa Ebanghelyo ngayon. Diba? Itong Ebanghelyo ngayon, bakit nila ginaganon ang sinugo ng hari? Sinugo ng hari or ng may-ari ng ubasan. Pinapatay nila yung mga isinusugo, kasama yung anak. Kasi gusto nilang angkinin. Inaangkinan nila na kanila na. Most of the time, parang tayo din. Na ang akala natin, lahat ng meron tayo ay because of our effort, because of our strength. Di ba? Kaya nga ang mga tao, kasi kung hindi natin inaangkin na ang mga ito ay atin, we're supposed na ibalik natin sa Panginoon. Isinusulit natin sa Panginoon from time to time yung ibinibigay niya sa atin. Na-recognize natin, pinapasalamatan siya, nagsisimba tayo, diba? Nagkakaloob tayo.
So isang pagpapakita yun na once na hindi ka na nagsisimba, parang inaari mo na yung buhay mo, yung mga meron ka, ay dahilan sa iyo. So, wala na tayong pagkakaiba dito sa parable na ito, mga kapatid, na itong mga tenants, ay nakakalimutan nila, they are just tenants. Ipinagkatiwala lamang sa kanila. Kami, nakaranas kami maging tenants. Sa pagiging tenants namin, yung tenants sa lupa, ay ba lupa, no? Ang nagiging, ang talagang may-ari ng lupa is yung kababayan naming Muslim. Kakilala ng tatay namin. So pag tenants ka, ay yung lupa, dapat kapag may mga ilalagay ka dyan na mga structure, ay magpapaalam ka sa may-ari. Hindi ka pwede basta-basta gumawa ng mga bagay-bagay na labag sa kakalooban ng may-ari talaga ng lupa. So, from time to time, anong ginagawa namin, hindi siya ang ano namin, wala siyang kaparte dun sa kinikita namin. Ang ginagawa namin ay parang isinangla sa amin. So, yung yearly or depende sa terms, mayroon kaming binabayad. Meron kaming binabayad dun sa may-ari bilang pagkilala na hindi kami yung nagmamay-ari ng lupa. So the same with us, mga kapatid, katulad ng Ebanghelyo, ay ang mga leader ng mga Hudyo, ang mga iskriba at mga Pariseo, ang mga leader ng Israel, ay sila yung mga tenants. At ang talaga nagmamay-ari ay ang Diyos. Yung hari na nagpadala ng mga kanyang mga alipin. Diba? So once you, halimbawa, di ba isang kabastusan yun na, halimbawa ikaw sa atin, may hindi ka makapunta, halimbawa pupunta ka doon sa isang lugar, hindi ka makapunta, may susuguin ka. So kung ano yung dapat, di ba dapat kung ano yung paggalang na ibinibigay mo doon sa may-ari, ganun din yung paggalang na ibibigay mo doon sa sinugo niya. Kasi sinugo niya yun eh. Di ba? Sinugo niya yun. Pero nakita natin dito na binato, pinatay, and then lastly, isinugo niya ang kanyang anak. He is thinking, nire-respeto, but ganun pa rin ang ginawa. Ayun nga, ito yung ating Panginoong Kristo. They rejected the Lord Jesus Christ. At itong kinote dito na the stone that the builders rejected, yan yung na nakalagay dun sa Psalm 118. Diba? So, kung i-relate natin ang ating sarili sa Ebanghelyo, mga kapatid, ay makikita natin na tayo din ay ginagawa din natin yung ginagawa sa Ebanghelyo. Pinagkatiwalaan tayo ng mga bagay na meron tayo ng Panginoon at hinahanapan niya tayo ng upa. Hahanapan tayo ng Panginoon. As in, pinagkatiwala lamang sa atin. Sa lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ay ipagsusulit natin pagdating ng araw. Yung Matthew, puntahan niyo yung Matthew 25:14 to 30. Di ba? Pagdating ng araw will be i-account ng Panginoon yan. As a matter of fact, ayun, lagi nating binabanggit yan. Sana sa mga nakarinig na may memorize na yan eh. Di ba? Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10, mga kapatid. Ito ang linaw dito na sinasabi dito, pagdating ng araw, isusulit natin ang lahat ng ito. Since we do not own ourselves, we do not own everything that we have. Ang isa lang daw talaga na ang ating maangkin na ating pag-aari. At yan yung ating kasalanan. Yung mga nagagawa nating kasalanan, yan lang yun. Ang pwede nating masabing atin. But the rest that we have is not ours.
It's owned by the Lord Jesus Christ. It's owned by God. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10, mga kapatid, na pagdating ng araw, isusulit natin ito. Isusulit natin whether we like it or not. Kaya nga yung sinasabi, in the vintage time, sa Ebanghelyo, di ba, ang ginamit dito sa English na term is yung vintage time. Yung pagdating ng huling araw, sa panahon na babalik na siya, ay ipagsusulit natin sa Kanya, pananagutin tayo kung ano yung ginawa sa ipinagkatiwala sa atin. Because we are just tenants. We are just stewards by God to everything that we have, including our lives, mga kapatid. Kaya ang sinasabi dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10, mga kapatid, sabi dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive recompense according to what he did in the body, whether good or evil. Ayan, mga kapatid. Harap tayo sa hukuman ni Kristo at tatanggap tayo ayon sa ating mga ginawa sa buhay nito, mabuti man o masama. There is a time of accounting, mga kapatid. There is a time of accounting. Kaya hindi pwede yung prinsipyo natin, let us drink and be merry. Drink, eat. Di ba, merong ganun eh. Merong nakalagay doon sa mga t-shirt na common eh. Kahit sa mga rider, work, eat, sleep, ride, work, eat, sleep, ride, work, eat, sleep, ride. Parang paulit-ulit lang yung cycle na ganun. Thank you, dit ba? Di ba? Hindi na doon sa ganung cycle ay di ba, hindi natin, kahit sabihin mong parang ano lang yon, pero hindi man lang sinasali na, hindi na isinasali ang Panginoon. Ang cycle ng buhay natin parang ganun lang. Pero hindi natin iniisip na pagdating ng araw, we'll be accountable to all of it, mga kapatid, whether we like it or not. Maliban kung hindi ka naniniwala na sa Diyos. Naniniwala ka na lang na pag namatay ka, kakainin ka ng uod, tapos na. Pero hindi po ganun, mga kapatid. Ang sinasabi ng banal na kasulatan ay iba. Basahin natin doon, ha. Ito, lagi na naman natin itong kinukuhan. Alam nyo ba na paulit-ulit na naman itong ebanghelyo, mga kapatid. Kahit yung sinasabi ko, ako, na-memorize ko na yung mga sinasabi ko eh. Paulit-ulit na lang. Pero ang sabi nga, bakit ito inuulit-ulit? For us to be reminded. Na-remind tayo para hindi natin makalimutan. Kaya nga, sa mga Hudyo nga yung sa yung Shema nila, Shema Eloheno, Israel, Ikad, diba doon sa yung Deuteronomy chapter 6 verse 4 nila? Kung babasahin natin doon sa Deuteronomy chapter 6, sabi niya, ituro ito sa loob at labas ng inyong mga bahay sa inyong mga anak. At itali sa noo, ipulupot sa kamay, isulat sa mga hamba ng pinto para hindi ninyo makalimutan. Ito, narinig, laging inuulit-ulit for us to be reminded. Kaya inuulit-ulit ito. Anli, ay para hindi natin makalimutan na totoo pagdating ng araw, tayo ay magsusulit sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. At ito nga, mga kapatid, baliban kung naniniwala ka na, ano yan, hindi ako naniniwala dyan. Okay, hindi ka naniniwala. So, ang naniniwala ka lang is, yung pag namatay ka, ililibing ka, kakainin ka ng uod, maging alabok ka.
Di ba? Ibig sabihin, kung hindi ka naniniwala, ibig sabihin, naniniwala ka na maging alabok ka. Alam naman natin, di ba? Nung pagpasok ng Kwaresma nga, di ba, we'll reminded yung kasaysayan sa Genesis. Di ba? Ang sinasabi doon, you came from the dust, from dust you came, to dust you shall return. Di ba? Nung pagpasok ng Kwaresma, remind tayo doon. Babalik ka sa alikabok. Pero ano ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol dyan? Okay. Dito sa mga ngaral, chapter 12, mga kapatid, take note, ito a very strong reminder sa atin na this will really happen at balang araw, kung hindi mo ito tatanggapin, ay okay lang. At least, sinabihan ka, narinig mo. Ito sinasabi mga kapatid, na lahat ay pinagkatiwala sa atin. Liban na kung hindi mo na ito pinaniwalaan that you came from God. Baka mas pinaniwalaan mo na nagaling ka sa unggoy. Okay. Pero ito sinasabi ng banal na kasulatan mga kapatid. Sabi dito, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis na mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago kalambungan na makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago ka mawala ng pandinig at halos di mo na marinig ang ingay ng gilingan, ang huni ng mga ibon, ang hibig ng awitin. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katatakutan mong umakyat sa itaas, bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagdanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo lilipat sa palagian nating tahanan. Darating ang araw na lilipat tayo sa palagian nating tahanan. We're just pilgrims in this earth. We are temporary in this world, mga kapatid. Yun sinasabi sa 1 Chronicle chapter 29 verse 15 at saka sa Philippians chapter 3 verse 20, mga kapatid. Okay. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Okay? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, everything has an end. Lahat ay lilipas. Yung kahulugan nun. Walang mananatili. Okay? Alalahanin mo siya, verse 7. Ito sinasabi mga kapatid, ito very strong verse na dapat nating tandaan. Dapat memorize natin to. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So you see, yun yung sinasabi ng banal na kasulatan. Remember Him. Alalahanin mo siya. Ibig sabihin, hindi bago dumating yung matanda ka na, kung hindi bata ka pa. Naumpisa na sa verse 1, di ba? Alalahanin mo siya sa panahon ng iyong kabataan. Kung ayaw mo alalahanin mo na lang yung verse 7. Alalahanin mo
Alalahanin mo siya bago man balik sa lupa, ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Kung you fail to recognize God in your youth at nung panahon ng iyong katandaan, di ba? At nung panahon ng iyong katandaan, alalahanin mo na lang siya. Di ba? Lahat, ibig sabihin, in all seasons of our lives. Ibig sabihin, from nung bata ka pa, ibig sabihin, in all seasons of your life, we're supposed to remember that we came from God. And then yung verse 7, sabi niya, if you fail to remember Him in your young age hanggang sa tumanda ka, ito sabi dito, alalahanin mo siya bago mo nung balik sa lupa ang iyong katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Kapatid. Kasi, hindi, temporary lang tayo dito sa daigdig na ito. Yung sinasabi sa banal na kasulatan. 1 Chronicle chapter 29 verse 15, sabi sa prayer ni King David, sabi niya, katulad ng aming mga ninuno, ang aming pamamalagi sa daigdig nito ay pansamantala lamang. At sinabi pa ni San Pablo sa Pilipos, kanyang sulat sa mga taga-Pilipos chapter 3 verse 20, ang langit, ang totoo nating bayan, at hinihintay natin na may panabik ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon sa Kristo. Yun. So, everything that we have is just entrusted to us by God. We are just stewards. Pag stewards ka, pinagkatiwalaan ka lang, ibig sabihin, yung nagkatiwala sa iyo is He is expecting something in return, mga kapatid. He is expecting something in return. Subukan nyo, di ba? Halimbawa, nagpahiram ngayon, ito motor. Di ba sa motor? Halimbawa, ang motor. Hiniram ng pinsan mo, kahit pinsan mo minsan, parang ayaw ipahiram, di ba? Kaya ngayong iba, naglalagay ng sticker, bawal hiramin, walang gas. Meron nakalagay naman, bawal hiramin. Malaki na gastos ko. Malaki na gastos ko sa maintenance, malaki na yung gastos ko sa improvement. Di ba? Yung motor lang, example lang, motor. Ipahiram natin. Mahal na mahal mo yung motor. Kasi mahal. Mahal na po ng motor. Ay, all bab. Ang mahal na yung motor. Once na hiniram sa'yo, kahit pinsan mo pa yan or kapatid mo pa yan, pag hiniram sa'yo, you are expecting na pagbalik ng motor, may gas. Di ba? Sa motor lang kasi uso ngayon motor eh. Mayroong may fair pa lang ngayon sa World Trade na darating. Ngayong March yata. Ng mga motorcycles. Yan. I-search na sa Google. Pag hiniram yung motor, in-expect mo na may gas. At in-expect mo na walang damage yung motor. Yun yung example na simpleng example. So kung yung pinahiram mo na motor ay inaasahan mo na pagbalik sa iyo ay may gas at walang gas-gas, walang sira, maayos pa rin. Diba? Much more sa atin mga kapatid. We are just stewards of our lives. We are just stewards of everything that we have. And pagdating sa accounting, yung accounting natin sa panahon ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, magkakaroon tayo ng accounting, na pagsusulit, mga kapatid. Ipagsusulit natin because we are just stewards. We are just tenants. Katulad sa Ebanghelyo. So, balang araw, pananagutin tayo, i-account natin yan, everything sa Panginoon. Kaya yun yung sinabi ko kanina, nabanggit natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Nahaharap tayo sa hukuman ni Kristo. At mananagot tayo, magkakaroon tayo ng kabayaran or rewards or recompense
sa mga ginawa natin, mabuti man or masama. Ano ba, mga kapatid? So, ibig sabihin, itong panahon ng Kwaresma, yung 40 days of preparation natin, is we are being reminded by the Lord that we are just stewards. At kung katiwala ka, bilang katiwala, anong ginagawa mo sa ipinagkakatiwala sa iyo? Diba? Kung totoo kang naniniwala, if you really recognize God is the owner of everything that you have, and you are just steward, you are just tenant, then you're supposed to recognize that sa anong paraan? Of course, dapat nagsisimba ka. Di ba? Dapat nagsisimba ka. Nagsisimba ka every Sunday. At yung terms and conditions bilang steward, dapat isinusunod mo. Ano yung terms and conditions? Paano ko malalaman yung terms and conditions? Of course, here in the Word of God. The terms and conditions is here. Remind tayo ng terms and conditions palagi. Kaya nga nagpadala ang hari ng mga sugo. Diba? Sa atin, sino ba yung mga sinunod? Sa kanila nun mga propeta, mga kapatid, take note. No? Sa kanila mga propeta. Mga propeta sinusugo. Then later, pinadala ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi nila tinanggap. And then here it comes. Anong sabi doon, mga kapatid? Tuloy natin. Okay. Kasi, ibig sabihin, once na tenant ka, you need to follow the terms and conditions. At yung terms and conditions na yan is stipulated here in the scripture sa banal na kasulatan. Balikan natin yung Matthew chapter 21. Since hindi sila nagiging mabuting katiwala, itong bayang Israel, actually, they were not a good steward sa ipinagkatiwala ng Panginoon. Kung babasahin natin sa aklat ni Isaiah, they are supposed to bring the light to the whole world. They are the one, actually. Sila ang dapat magdadala nito ng liwanag sa buong daigdig. Kasi sila yung pinili na bayang, hinirang bayang ng Diyos. Kaso lang hindi nila tinanggap. Tingnan mo, pakinggan niyo ito. Okay. Okay, sabi ito. Verse 43, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. So, you see? So, ang pagtitiwala sa kanila were taken from them and it was given to the church. That is why makikita natin na ang Panginoon Kristo, since na they are supposed to bring this gospel, they are supposed to bring this light to the nations. Pero they failed. That is why sinasabi dito, mga kapatid, tingnan mo kaya nga sinasabi ko sa hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Okay? Kaya nga, kung makikita natin, yung stewardship were taken from them. Paano natin makikita at ma-recognize? Doon sa Matthew chapter 16, verse 13 to 20, makikita natin doon, nang hinirang si San Pedro, ay ibinigay sa kanya yung susi, mga kapatid.
alam nyo, yung susi is a form of stewardship pa rin. Pagtitiwala pa rin. Pag-i-entrust pa rin ng stewardship. Makikita natin yung parallel nun, makikita natin yung cross-reference nun dun sa Isaiah chapter 22 verse 22. Di ba? Okay, tingnan natin ha. Kaya kapag nung binanggit yun ng Panginoon sa kanyang mga alagad, naiintindihan nila ang ibig sabihin nito. Okay? Balikan natin sa Isaiah chapter 22, mga kapatid. So it was not anymore. It was taken to them. Sabi niya, aalisin sa inyo at ibibigay sa bansang mamumunga. Okay, Isaiah 22:22. Okay. Okay naman. Umpisa natin sa verse 19. Sabi niya, umpisa natin dito sa verse 15. Isaiah 22 verse 15. Ganito ang sabi ni Yahweh, ang mga kapangyarihan sa lahat. Puntahan mo si Sabna, ang katiwala ng palasyo. Sabihin mo sa kanya, anong ginagawa mo rito? Bakit ka humukay na sariling libingan? Libing magato sa gilid ng bundok. Okay? Si Sabna. Sinutukoy dito si Sabna. Verse 19, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod na si Eliakim na anak ni Hilcias. Verse 21, siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Okay? Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. So, di ba? So, makikita natin nung sa Matthew 16 ay sinabi ng Panginoon, thou art Peter, son of Barjona. Thou art Peter Barjona. Barjona, ibig sabihin bar is, pag sinabing bar pala is anak. Barjona, anak ni Hona. So, upon this rock I will build my church. Di ba? Alisin na sa inyo yung pag-ahari ng Diyos. Okay. I will build my church. Na bilang katuparan din dun sa sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44. Kasi hindi nga naging mabuting katiwala itong bayang ito. Parang katulad nung si Saul. Di ba nung hindi siya naging mabuting katiwala bilang hari, inalis siya sa pagiging hari at ipinalit si Haring David. At si David ay may pangako ang Diyos na merong magiging tagapagmana siya ng kaharian na ang kanyang paghahari ay walang katapusan. So kung titingnan natin sa mga anak ni David, hindi si Solomon ang katuparan noon, kundi ang ating Panginoong Kristo. At makikita naman natin na ang Panginoong Kristo ay naghirang ng mga katiwala niya. Who are they? They are the apostles, mga kapatid. At makikita natin sa Matthew chapter 16, verse 13 to 20, ang kanyang pinagkatiwalaan na magiging katulad ni Sabna, di ba, na naging tinawag niya si Hilcias, na anak ni Eliakim. Okay. So verse 20, tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod na si Eliakim na anak ni Hilcias. Si Eliakim ang naging kapalit ni Sabna kasi si Sabna hindi naging mabuting katiwala. Di ba? Kung si Haring Saul hindi naging mabuting katiwala, pinalitan si David. Si Sabna, pinalitan siya ni Eliakim na anak ni Hilcias sapagkat hindi siya naging mabuting katiwala. And then, as the story goes, hindi pa rin sila naging mabuting katiwala. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa mga Ebanghelyong ino, Matthew 23. Anong sinasabi? Alisin na sa inyong paghahari ng Diyos at ibibigay sa bansa
na magpuprutos ng bunga. At yun na nga, He established His church. Ito yung kanyang kingdom. Luke 17:21. Kapag huwag niyong sasabihin kung saan or ganito, sapagkat ang totoo ay nagsimula na maghari ang Diyos sa inyo, simula nang sumampalataya kayo sa Kanya. So therefore, ang Kanyang paghahari is in His church, sa Kanyang iglesia. Kaya nga kung titingnan natin doon sa prophecy, sa Daniel chapter 2 verse 44, makikita natin doon na sinasabi doon, in the lifetime of those kings, basahin niyo yung context para maintindihan yung Daniel chapter 2, no? Yung pagsasalaysay kay Nabucodonosor. Then, isinalaysay yung verse 44, yung prophecy ng part na yon, na sinasabi, in the lifetime of those kings, God will set up a kingdom that shall never be destroyed. Magtatayo ang Diyos ng isang kahariang hindi masisara kailanman. So kung titingnan natin, kung kailan natupad yun, is natupad yun ng panahon na dumating ang Panginoon Jesucristo na nagtayo siya ng kanyang iglesia. Di ba? From Saul to King David, then King David, God promised na isa sa maging anak niya, ang paghahari ay walang katapusan. At hindi ito natupad sa sinumang anak ni David, but to our Lord Jesus Christ. Diba? 2 Samuel 7:12-14. Nakikita natin doon. And then, yung Daniel chapter 2 verse 44. And then doon sa Magnificat, diba? Sa prophecy, sa Magnificat doon sa Luke chapter 1 verses 26-39. Makikita natin na ang Panginoon Jesucristo ang siyang katuparan. At here comes our Lord Jesus Christ, katulad ni Sabna na pinagkatiwalaan ng susi, pero hindi naging mabuting katiwala ang nangyari, inalis sa kanya at ibinigay kay Eliakim. Then as the story progress, yung mga naging successor ni Eliakim ay hindi rin naging mabuting katiwala. Di ba? Kaya nga, pagdating ng Panginoon Jesucristo, since He is the Son, anak siya, He has the power, He has the authority. Diba? Di Matthew 28, all powers in heaven and on earth were given to me. Then, He delegated, He sent His disciples with the authority from Him. Diba? Kaya nga, nung pagdating niya, sabi niya, ang katuparan ng Daniel chapter 2 verse 44 nang dumating ang Panginoon Jesucristo. Di ba? Who do men say I am? Ikaw si Juan, ikaw si Elias, ikaw si Jeremias, or one of the prophets. Pero later on, nagtanong ang Panginoon, but who do you say I am? Then, ang nagsagot ng tama ay ang si San Pedro. Then, ano sabi ng Panginoon sa Matthew 16:13-20? Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, that even the gates of Hades shall not prevail against it. That even the gates of the nether world shall not prevail against it. Parallel sa sinasabi doon sa Daniel chapter 2 verse 44, na God will set up a kingdom that shall never be destroyed. Yan, hindi matatalikod ha? Hindi matatalikod. Pag matatalikod, yung iglesia na yun ay palpak na kaharian yun, hindi ako magpapasakop doon sa kaharian na yun. Diba? Kasi sa prophecy pa lang sinabi na hindi masisira, hindi mawasak ang kanyang paghahari ay magpawalang hanggan, walang puknat, walang putol. So kapag sasabihin mo na talikod, naputol. Ay, mapangit na kaharian yun, palpak na kaharian. Kahit isaksak niyo pa sa akin, hindi ko tatanggapin. Ay, wala, palpak yun. Okay? So, makikita natin, the kingdom of God shall be taken sa inyo. Aalisin at ibibigay sa bansang mamumunga. At ano yung bansa na yun? Ang kanyang paghahari, ang kanyang iglesia, na pinangunahan ni San Pedro.
Di ba? Pinangunahan ni San Pedro. Sabi niya, upon this rock thou art Peter, and upon this rock I will build my church. That even the gates of the netherworld shall not prevail against it. Okay? So, hindi masisira, mga kapatid. At ang rock na tinutukoy doon ay ang ating si San Pedro. Yung mga scholars natin, sa mga scholars, sa mga Bible scholars, talagang si San Pedro ang tinutukoy. Kasi may pagtatalo pa si San Pedro daw, hindi talaga yung rock. Sabi naman ng mga scholars natin, kung maliit lang na bato San Pedro, dapat sa Greek, ang ginamit sa kanya, litos. Kasi pebble lang daw si San Pedro, pebble. Pero makikita natin, sa counterpart ng John chapter 1 verse 42, sa salitang Aramaic, ay tinawag si San Pedro na Cephas, di ba? How many times yan ginamit sa kanya yung Cephas? Sa Aramaic, ang salitang Kepha is rock. It is not a small stone. Therefore, si San Pedro ang tinutukoy. So kung titingnan natin yung grammar di ba, kung sa plain grammar ng Matthew 16, makikita natin na ang tinutukoy doon sa subject, sa sentence, ay si San Pedro. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Tingnan nyo yung grammar and composition doon, yung pagkakakuha ng grammar. And then maging yung mga scholar natin, yung mga matutalino about sa Greek, katulad ng sinasabi si Brother Dwayne Cartojano. Ayan, isang kinikilala ko, talagang bilib ako dyan, talagang pinagpala sa ng Panginoon. Like ko lang siya, yet talagang maalam siya when it comes to biblical languages. Talagang pinagpala sa ng Panginoon. Talagang niloob ng Panginoon yan para biyaya sa atin sa simbahan. Yung tinutukoy talaga dun is si San Pedro. Basta hanapin niyo yung video niya na kina-counter niya si Mang Eli Soriano, na tinawag ni Mang Eli Soriano na mga scholar daw natin na Katoliko is bubo, sabi ni Eli Soriano. Samantala na he tried to read a part ng Greek language, mali-mali pa. Kaya nga, natatawa sa kanya yung taga-Pathag yung mga babae ng Pathag, mga apologist ng Pathag, mga estudyante ni Brother Dwayne. So, si San Pedro doon. Ang church, sabi niya, alisin sa inyo at ibibigay sa bansa na mamumunga, at yun ay ang simbahan. Kayo naging bayan ng Diyos, simula nang kayo manalig sa Kanya. So, we became a nation. The body of Christ is a nation. Ang sinasabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9, nalala ko. Ano sinasabi doon? Sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9, mga kapatid, sabi niya, but you are a chosen race. Sabi niya, kayo hinirang na lahi, a royal priesthood, a holy nation. A holy nation. Diba? Bansa. Okay? You are a chosen race, kayo hinirang na lahi, a royal priesthood, a holy nation, a people of His own, so that you may announce the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So you see, we were a chosen nation, a holy nation, na pinili ng Diyos, na pinamumunuan, na ipinagkatiwala kay San Pedro, katulad ng pagkakatiwala kay Eliakim. Bakit katiwala lang? Steward lang si San Pedro. Hindi siya yung katulad ng sinasabi ng mga kapatid natin sa Sabadista na Vicarious Filii, na ang ibig sabihin daw ay kapalit ni Jesus Christ. Hindi siya kapalit. Walang kapalit ang Panginoon Kristo. He is the owner of the flock
And Saint Peter is just a biker. Katulong, katuwang. Mali yung pag-interpret ninyo ng kapalit. Hindi niya pinalitan ng Panginoon Kristo. He's just a steward. Kaya nga kung ipinagkatiwala lang sa kamang sa kanya, tenant, kumbaga tenant lang si San Pedro. We are just tenant, we are just stewards. Kaya nga makikita natin sa John chapter 21, verses 15 to 19, na muling pinagtibay after na tinatwa ni San Pedro ang Panginoon Kristo. Siguro, alam ng Panginoon, hindi siguro, kundi alam ng Panginoon na nag-aalangan na si San Pedro sa pagkatawag sa kanya. Di ba? Upon this rock I will build my church. Anong ginawa ng Panginoon? Hindi niya binawi, Pedro, since you betrayed me, you denounced me, you did not recognize me in front of other people, you deny me 3 times, I will not anymore making you as the head or as the leader of my flock. I will take it from you and give it to another. Hindi niya sinabing ganun, di ba? Bagkus, kung makikita natin sa John chapter 21, 15 to 19, na sinasabi doon ng Panginoon na, Pedro, mahal mo ba ako? So, paano 3 beses niya tinatwa ang Panginoon Kristo? Ngayong darating na Holy Week, maririnig natin yan. Sa sa Passion ng Panginoon, 3 beses niyang itinatwa ang Panginoon Kristo. Dito sa tagpo, dito sa John 21, 15 to 19, 3 beses din inulit ng Panginoon Kristo ang tanong niya kay San Pedro, kung mahal mo ba ako? Ibig sabihin, parang bagang yung 3 beses na pagtatatwa ni San Pedro ay winawawas away ng 3 times sa pagsagot niya, Upo, Panginoon. Di ba? Despite na tinatwa niya ang Panginoon Kristo, hindi sa kanya inalis. Siya pa rin. Siya pa rin. Di ba? Hindi sa kanya inalis. Unlike dong si Sabna, nung hindi siya naging mabuting katiwala, ibinigay kay Hilcias, kay Eliakim na anak ni Hilcias. Isaiah chapter 22. Pero here comes, nung kahit nagkamali si San Pedro, tinatwa niya ang Panginoon Kristo, yet pinagtibay muli ng Panginoon Kristo ang pagtalaga niya kay San Pedro doon sa John 21, 15 to 19. Hindi niya binawi. Pedro, since na hindi ka naging katiwala, parang katulad ka rin kay Sabna, alisin ko sa iyo, ibibigay ko kay parang katulad ng Sabna na inalis sa kanya, binigay kay Eliakim. Ikaw din, Pedro, since na hindi ka namin mabuti katiwala, tinatuwa mo ko, alisin ko rin sa iyo. Ibibigay ko kay Santiago or kay Andres, kasi kapatid ni San Pedro, San Andres. Ibibigay ko kay Andres. Or any of his disciples, other disciples, ay kay John na lang. Si John na lang kasi nung nakapako ako sa krus, hindi niya ako iniwan. Hindi ba pwede sabihin ng Panginoon yon? Yet, ipinapakita ng Panginoon na tapat siya sa kanyang sinabi. Muli niyang ipinagtibay ang pagtatalaga niya kay San Pedro na bilang mamumuno ng kanyang iglesia. Ano sabi doon sa John 21? Basahin natin mga kapatid. Okay? Sa John 21, mga kapatid, verses 15 to 19, when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, Simon Bar-Jonah. Pag sinabing Bar-Jonah, yun pala yung mga kapatid, Bar, son, anak. So, sa ibang translation, Simon Bar-Jonah. Yan. Ibig sabihin, son, anak ni Jonah. Simon, son of Jonah, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. Ayan, take note mga kapatid, And then, he then said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. Tend my sheep. Yan. Okay.
He said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was distressed that he had said to him a third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Feed my sheep. Amen, amen, I say to you. So feed my sheep. Alam niyo yung Primacy of Peter, alam niyo kung baka hanapin yun sa YouTube or Mystery of Faith, try mo hanapin yung video ni Atty. Maruellasos. Yung mga video ni Atty. Maruellasos, magaganda. Yung Know the Truth ang title sa YouTube or Cedar Media. Ina-upload ng Cedar Media or ng Defensa or SPD. So yung about the Primacy of Peter, makikita natin dito na itong sasalin dito sa John 21 na ito, yung pakanin mo ng aral at ng katuruan ang sinasabi dito. Feed. Ano bang term na yun? Poimenea. Ang tawag na poimenea. Yan. So, makikita natin mga kapatid na si San Pedro, hindi siya kanya inalis. So makikita natin ang katapatan ng Panginoong Jesucristo na noong ipinagkatiwala niya kay San Pedro, ay muli niya pa rin ibinalik or muli niyang pinagtibay na hindi niya inalis kay San Pedro ang pagtitiwala. Di ba mga kapatid? Hindi niya inalis. So, makikita natin na sa simbahan niya na he entrusted, sabi niya, aalisin na ito sa inyo at ibibigay sa bansa na mamumunga. Ayun na nga, the church. And then, the church, hindi nila tinanggap ang Panginoon Jesucristo. Isa pa, hindi nila tinanggap ang Panginoon Jesucristo. Ano sinasabi dito sa Acts chapter 13? Kaya yung iba nagtatanong, bakit ang iglesyang itinatag ng Panginoon sa Jerusalem, bakit ang inyo sa Roma? Ang sentro ng pananampalataya niyo sa Roma. Abay, meron dito mga kapatid. Nakalagay yan dito. Sa Acts chapter 13. Okay. Sabi rito, ngunit buong tapang na sinabi ni Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Ay, kinakausap ni San Pablo rito yung mga Hudyo din, mga kapatid, mga leader ng Hudyo. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hintil. Di ba? So, makikita natin yung relationship doon sa sinasabi ng Panginoon. Ibibigay ito sa bansang mamumunga. At ang bansang iyon ay ang bayan ng Diyos, ang mga mananampalataya sa pangunguna ni San Pedro. And then, since na pinipersecute sila sa bayang Israel. Pinipersecute, di ba? Pinipersecute sila. Nakarating sila sa Roma. At kung bakit ang Roma naging sentro ng pananampalataya, alam niyo kung nagbabasa kayo ng Bible, makikita niyo yung mga related stories. Di ba? Bago pa man magiging totally na alipin, magiging totally alipin ang bayang Israel sa Egypt, ay nilagay niya na una si Moses. Inalagay niya na ng Diyos ng una si Moses sa palasyo. Okay? Noong panahon ng exile sa Babylonia, anong ginagawa ng Diyos? Inilagay niya rin si Daniel sa katabi ng hari bilang advisor. Si Shadrach, Meshach at Abednego kasama si Daniel. Noong
panahon ni Esther na gustong wipe out ni Haman, ang plano niya i-wipe out ang mga Hudyo by letting the king sign an edict or isang kautusan na ubusin yung mga kalaban ng hari. Hindi alam ng hari. Ang mga Hudyo pala yun. At ang kanyang asawa na si Esther ay isang Hudyo. Di ba? Prior pa man mangyari yun, inilagay na si Esther doon sa kaharian. Did you get the relationship, mga kapatid? Mystery of faith? Yung pattern, how God is good, paano i-preserve yung kanyang bayan? Okay? At paano tayo napunta ang sentro ng pananampalataya doon sa Roma? Sabi nung kinausap ni Mardukyo, yung kanyang pamangkin na si Esther, kung hindi kagawa ng paraan, kasi di ba nagsulat na nga ng dekrito ang hari, pinirmahan ng hari, hindi niya alam. Kung hindi kagagawa ng paraan, maaring tatawag ang Diyos ng iba para gagawin ang parte na hindi mo gagawin. Ngunit, kaya ka nga siguro inilagay dyan ng Panginoon para mailigtas ang kanyang bayan. Ayan, balikan niyo yung story ni Esther, ha? Diba? Makikita niyo, mga kapatid? How God, paano niya ginawa yung pattern na yun sa lumang tipan, yung mga kwento na yun? Kaya nga, hindi nakapagtataka bakit inilagay ng Panginoong Hesukristo, inalaw ng Panginoon na maging sentro ng pananampalataya ang Roma. Bakit? Ang Roma during this time, from 1st century up to the 4th century, almost 4th century, grabe yung persecution nila sa ating mga mananampalataya. Pero bakit doon naging sentro ng pananampalataya? Doon nilagay ng Panginoon yung mga naghirang sa mga matatapat na mga lingkod niyo doon, na kahit pinapakain sa leon, pinapatay, sinusunog, ipinapapako sa krus. Di ba? Doon pa niya mismo pinasibol yung mga matatapang niyang mga mananampalataya. Na kahit ang kamatayan, kaya nga doon sa Romans chapter 8, di ba? Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kamatayan ba, paghihirap, paggutom, pag-uusib, o tabak? Di ba? Kinakantangan natin yan. Kasi, nung doon sila inilagay, anong ginawa ng Panginoon? Di ba? Nagkaroon ng, siguro na-convert si Reyna Elena. In what way? Paano paraan? Hindi ko narinig masyado yung kwento kung bakit siya na-convert. Maaring nagkaroon siya ng mga vision. Nagiging usap-usapan mga Kristiyano doon. Kasi despite they are being killed, ay naninindigan sila sa kanilang pananampalataya. And maybe it leads her to investigate, who is this Jesus? Na pinanampalatayanan itong mga Kristiyanong ito. Why they are not afraid to spare their lives for the sake of this Jesus? Who is this? Di ba? Si Santa Elena, yung unang nanay ni Constantine, ang unang na-convert. Then later on, si Constantine. Alam naman natin na ang Roma noon ay napakalawak ng nasakop na imperyo ng Roma. Kasunod si Constantine, nagkaroon siya ng vision, in hoc signo vinces. And because of that, parang katulad ng ginuwento natin kanina, ng mga kwento sa lumang tipan, ginamit din ng Panginoon si Constantine para matigil yung persecution sa mga mananampalataya at naging legal or walang malayang ipapraktis na ng mga mananampalataya ang kanilang pananampalataya publicly without persecution. Mga kapatid, Pausto,
Kung naalaala mo yung sabi niya, walang Diyos na mamatay at lalong walang Diyos na pinarusahan. Pausto kung naalaala mo yung si Pedro, di ba, nung sinabi ng Panginoon Kristo, sabi niya, pupunta ako sa Jerusalem at mamamatay. Yan, di ba, ano yung mentality na, ano yung sinabi ng Panginoon? Lumayo ka, Satanas. So, kasama ka doon sa sinasabihan niya. So, anong sabi na pa yun? Hanapin ko pa, Pausto. So, once na hindi mo tinatanggap yan, ibig sabihin, isa ka doon sa sinasabihan ng Panginoong Kristo. Sabi niya, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking ano. Okay, hanapin mo. Okay. So, once na hindi mo yung kinakilala, ay isa ka sa sinasabihan na lumayo ka, Satanas. Oo. Kasi hindi mo tanggap eh. Okay. Okay. Dito sa Matthew 16. Kasi hindi niya tanggap eh, primo. Ito, sa Matthew 16, 22 to 24. Sabi rito. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, wag nawang itulot ng Diyos. Hindi ito dapat mangyayari. Hindi po dapat mangyayari ito sa inyo. Verse 23, ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. So yun, sinasabihan ka na, Satanas, lumayo ka, Satanas. Pausto, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa panukala ng Diyos. Yan, isa ka doon sa sinasabihan. Once na hindi mo tinanggap yan. Hindi mo tinatanggap. Ibig sabihin, kasi hindi nga sa inyo, wala na kayo, ang style ng pangangaral kasi inyo, mga prop texting lang, wala kayong mga exegesis. Meron ba kayong exegesis? Di ba? May mga exegetical approach ba kayong tinuturo sa inyo? May narinig ba kayo nun sa inyo simbahan? Yung term na exegesis? O biblical exegesis? Wala. Kaya isa kasi sinasabihan ng Panginoon na hadlang, lumayo ka, Satanas. Sabi ni James, maraming pagkakaiba ni Jesu Cristo at ang Ama. Yun. Okay. Oh. May mga hindi kasi ang Ama, hindi ang anak. James. Pero sinasabi sa Hebrew chapter 1 verse 3, sinasabi doon, sa Hebrew chapter 1 verse 3, sinasabi dito James, sabi dito ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Okay? Isa sila sa pagka-Diyos. Bird. Kaya nga sinasabi doon. Kaya nga itong John, Hebrew chapter 1 verse 3 is related doon sa sinasabi sa John 10:30. Okay? At sinabi pa doon sa Colossians chapter 2 verse 9. Ano sinasabi doon? Okay. Ang inyong si Pausto, nakakaawa naman kayo, sabi ni Pausto, kayo may pinakilala na isa ang tunay na Diyos, gumawa pa kayo ng ibang Diyos. Ay, yung sinasabi mo sa John 17:3, may kama doon hindi mo naintindihan.
Yung sa inyo kasi yung Diyos nyo, ang ginagamit nyo sa Diyos nyo is yung ang Diyos nyo kasi kaya i-contain pa usto, no? Yung Diyos nyo sa ink. Kaya kasi kayang i-contain sa mathematics yung Diyos nyo. Sa amin kasi hindi is not bound of any mathematical formula. Kaya kayo ganyan. Hindi nyo naintindihan yung John 17:3. Samantala, ang sinasabi dito sa Hebrew chapter 1 verse 3 na kung ano ang ama, gayon din ang anak. Ano ibig sabihin nun? Sige, magpaliwanag ka. Tapos pagdating sa Hebrew chapter 1 verse 3, may kasamahan kayo na pinapaliwanag dito sa Facebook, pinapaliwanag niya Si Osias pa yun. Pero tinanggal niya, inumit niya yung word na niya. Ang sabi dito sa Hebrew chapter 1 verse 8, ang sabi dito, okay, sa verse 6, umpisa natin sa anak, Umpisa natin sa verse 6. At nang sasuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Okay? Wow, pinapasamba ang anak sa mga anghel ng Diyos. Bakit siya pinapasamba? Di ba dapat ang sambahin lang ang Diyos? So dito, bakit pinapasamba ng ama ang anak? Di ba ang sinasabi sa Matthew chapter 4, ang Diyos lamang ang dapat sambahin? Ang katangian ng isang tunay na Diyos makapangyarihan, hindi pinaparusahan. Hindi mo kasi naintindihan, hindi mo kasi nabasa yung sinasabi ng Bible sa 1 Samuel chapter 2 verse 25 at saka sa Psalm 49 verse 7 to 9. Kaya hindi mo maintindihan bakit the Lord Jesus Christ need to suffer. Hindi mo rin siguro pausto, no? Hindi ka sabagay, hindi pinapabasa kasi sa inyo yung Bible, no? Nakapagbasa ka na ba ng Bible na buo pausto? In your own? Maging tapat ka. Sige nga, sabihin mo sa akin kung maging tapat ka. Nakakabasa ka ba ng Bible na buo? Or yan ay yung sinasabi mo ay kung ano lang sinaksak sa utak mo? Okay? So, paano maliwanag yung Hebrew chapter 1 verse 3? Okay? Okay. Di ba? So, baka dyan 8:40, gems. Walang, sabi ni Brother Tatay Rumi, walang silang comprehension at logic. Ayun, ginasabi dito ni sinasabi naman ni, okay. Hindi, tinatanong muna kita, sagutin mo muna nakapagbasa ka na ng Bible na buo, pausto. So, may kinakala ngayon sa Diyos sa pinurusahan ng tao. That was designed by God. John 8:40. Yun. Pero nabasa mo ba, James, yung buong John chapter 8? Sigurado 19:14 ka rin. Yan, tinatanong ko si Pausto, nakapagbasa ka na ba ng buong Bible? Tanong ko lang, yung tapat na sagot. In the name of our Lord Jesus Christ, sagutin mo lang tapat. Nakapagbasa ka na ba ng Bible na buo? Or yung sinasabi mo, John 8:40 yun. Kung 19:14 ka, John 8:40 yun. Pero ang tanong ko sa iyo, James, nabasa mo na rin ba yung buong John chapter 8? James, nabasa mo ba yung buong John chapter 8? Okay? So, hindi masagot-sagot ni Pausto kasi kung magsasalita siya, you see, hindi niya masagot-sagot kung sa tapat na pagsagot. Okay? Okay? Hindi po buong Biblia, you see, hindi mo alam. So, sinasabi lang sa iyo kung ano lang yung sinasaksak na ministro mo sa iyo. Kaya nasasabi mo yan, hindi mo maintindihan. At saka kung ano yung sasabihin ng kapwa mo, hindi sasabihin ng Catholic Church na inalisan mo dati, maaring Catholic ka rin dati, hindi mo maintindihan kasi hindi mo naman talaga nabasa yung buong Biblia. Ngayon si James, si Fausto nga, hindi niya rin nabasa yung sigurado yung Isaiah chapter 53.
Okay. Isaiah 53, nilabasa ni James, ni Pausto, hindi niya rin nabasa yung 1 Samuel chapter 2 verse 25 at saka yung Psalm 49 verse 7 to 9. Sigurado hindi niya nabasa yun, kaya hindi niya naintindihan yung sabi niya. Kaya sinasabihan sa Panginoon, lumayas ka Satanas. Isa siya doon sa sinasabihan. Okay. Brother June, walang sariling Biblia yan bro, sayang oras. Hindi naman natin sila pinapatulan para i-persuade sila, pero yung mga mahinang Katoliko na maaring mauto nila or mabudol nila, yun yung concern tayo. Kasi marami ng Katoliko ang nabudol dahil doon sa kahinaan ng kanilang kaalaman. Kapag hindi natin sinasagot sila, baka akala na itong mga kapwa natin Katoliko ay wala tayong mali ang simbahan. Okay? So, since hindi niya pa nabasa yung buong Biblia, kasi hindi niya talaga naintindihan. Okay. So, si James, tinanong ko siya kung nabasa niya ba yung buong John chapter 8. Hindi niya nabasa. And then, yung James, ikaw sigurado hindi ka rin nagbabasa ng Bible. Kung ano lang yung sinusubo sa'yo ng ministro mo, yun lang. Diba? Ibig sabihin, para lang kayong mga bata until now is na parang bibilang kayo. Sinusubuan lang kayo through your lifetime para lang kayo mga baby, hindi kayo nagbabasa ng Bible. Okay. Basahin natin, sabi na, So verse 6, at nang susuguin, ito Pausto, at nang susuguin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. So pinasasamba. Di ba ang dapat sambahin ng Diyos lang? Bakit pinapasamba ng Ama ang anak? And then verse 7, tungkol naman sa anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Then pagdating sa verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, si Osias dun sa Facebook, inumit niya yung word na niya. Napakahalaga ng word na niya. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. You see? Tinawag ng Ama ang anak na Diyos. Okay. Sa Bible, paano mo yun, Pausto? Ito yan verse 8 nga Tinawag ng Ama na Diyos ang anak. Diba? Kaya nga pinasasamba yung mga anghel. Kasi pagdating sa verse 8, ano sinasabi? Ang iyong trono, O Diyos. Do you see? Diba sa verse 8, sa sobrang katatakas nyo ng translation na Diyos ang Panginoon Kristo, nakapaghanap kayo ng translation na Jewish translation yata, Thy throne is God. Kung isalin mo yung Thy throne is God sa Tagalog, ang Diyos ang iyong luklukan. Kaya nga pinagtatawanan kayo ni Soriano na ang Diyos nyo, luklukan lang pala ng Panginoon Kristo. Ibig sabihin, mas mataas pa ang Panginoon Kristo sa Diyos nyo na kinikilala kasi luklukan lang. Pinasamba pero ang tunay na Diyos ay walang laman at hindi nakikita. Bakit nagkalaman? Kasi nagkatawang tao. James, kaya siya nagkalaman kasi nagkatawang tao. Di ba hindi mo pa nabasa yung John chapter 8? So sigurado ako hindi mo rin nabasa yung buong John chapter 1. Okay. Nakapagtapos ka ba ng high school at least or college ka na? Or nagtatrabaho ka na, nag-graduate ka ng college. Okay. New American Bible yung ginagamit ko, unknown. New American Bible, saka meron din akong King James. Meron akong King James dito. Okay. Bakit
Anon, ano ibig sabihin sa anon? So, sigurado ako, James, hindi mo rin nabasa yung John chapter 1. So, ibig sabihin, paano mo maintindihan? Hindi mo mako-comprehend yung John chapter 8. Kapag magbasa ka ng Bible, wag lang yung verse 40, wag ka papayag na verse 40 lang. Basahin mo yung buong John chapter 8, saka maintindihan mo. Saka yung John chapter 1. Bakit nagkalaman ang Panginoon Kristo? Kasi nagkatawang tao siya. John chapter 1 verse 1 to 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. Sa Bible pa also, 1 Peter 3:15, sambahin bilang Panginoon. Alam mo ba ang Panginoon sa Bible ay dalawa? Sa Hebrew, yung isang ang Panginoon is yung Adoni, human master, na si Abraham tinawag ni Parba na Adonai. Samantala, si Abraham ay Adoni, human master. Dalawa ang kaulugan ng Lord sa Biblia, isang Adoni, human master, at saka isang Adonai na Lord. Ang Adonai na Lord ay ginamit sa Panginoon Kristo sa Luke chapter 1 verse 43. Who am I that the mother of my Adonai come to me? So you see? Okay? Yan. So yun pausto. Kung tao lang Panginoon Kristo, hindi dapat siya sambahin. Kasi ang sinasabi, ang Diyos lamang ang sasambahin, ang iyong sasambahin. So since na doon sa Hebrew chapter 1 verse 3, kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Then pagdating sa verse 8, ay tinawag ng Ama ang anak na Diyos. Then pagdating doon sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ni Kristo ay, ang kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. Naging tao. Yan, namimiss niyo yan. Hindi niyo naiintindihan yung term na yan. Okay? Naging tao. Bakit naging tao? Yun yung sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Magpakababa kayo katulad ni Kristo, na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Kaya, James, kaya nagkaroon ng laman ang Panginoon Kristo. Then, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He, baka hindi nyo rin namimiss nyo ulit intindihin yung He. Namimiss nyo, pansinin yung He. He was with God in the beginning. Hindi biningging. He was with God in the beginning, not biningging. He was with God in the beginning. And without Him. Yan, baka hindi nyo naman pinapansin yan. Yung grammar. Napaka-importante yung grammar. And without Him, nothing is created. Without Him, nothing is created. Then sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. James, sino ngayon paniniwalaan ko? Hindi siya Diyos eh. Sino ngayon paniniwalaan ko? Ikaw ang Biblia. Ikaw ang Biblia. Ikaw na tinuturuan ka lang ng ministro mo the whole your lifetime. Di ba sa mga pagkain, ang spoon feeding is para lang sa mga sanggol? Okay? Sino paniniwalaan ko? Yung Biblia? Ang linaw-linaw nun kung ina-apply mo yung pag-intindi sa grammar. Kaya yung verse 40, kaya pinipick up lang nila yung verse 40. In-encourage ba nila kayo na basahin yung buong John chapter 8? Try mo basahin yung John chapter 8. Actually, ito yung kasagutan. Hindi mo pwede bangga yung John chapter 8 verse 40 sa John chapter 1. Sa prologue ng Ebanghelyo.
Ay yung sinabi niya, ano yun? Katuparan yun sa sinasabi sa Psalm 22. May kahulugan yun, may konteksto yun. Okay. Sino yung nagtanong? Okay. Sino yung paniwalaan ko? Ikaw na sinasaksakan ka lang ng dapat mong paniwalaan or ang Biblia? Yan, linaw-linaw na nga sinasabi ko sa iyo. Sinabi na nga ng Diyos na ang anak ay sasambahin ng mga anghel. At sinasabi din ng Biblia na ang dapat sambahin ay ang Diyos lamang. Dapat sinasabi pa doon sa Hebrew chapter 1 verse 8, tinawag ng Ama ang anak bilang Diyos. Ang kanyang trono o Diyos, ang iyong trono o Diyos ay walang hanggan. At maghahari kang may katarungan. And then, Hebrew chapter 1 verse 3, kung ang anak manindig na sinag, kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Kaya nga, related doon sa John chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay isa. Then, pagdating sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya ay naging tao. Kaya nga, sinasabi dito sa Titus chapter 3 verse 14, sa Titus chapter 3 verse 14. Basahin natin ito sa Tagalog. Okay, ito tinatakasan niyo pa rin ito. Ayan yung 1 Peter 3:15, pausto na sagot na kita doon na ang kahulugan pag sinabing Panginoon, ang dalawang kahulugan. Adoni at saka yung Adonai sa Hebreo. Ang Adoni, human master. Ang Adonai, it refers to God. Ang Adonai ang kay sa Panginoon. Hindi siya Adoni. Yung si Parma, di ba, nung binasa niya yung word na Adoni para kay Abraham, binasa niya ang Adonai. Pinagtawanan sa tuloy na tagapatag yung mga estudyante ni Brother Dwayne. So, ang Panginoon Kristo ay tinawag na Adonai. Nung napuspos ng Espiritu Santo si Santa Elizabeth dun sa Luke chapter 1 verse 43, who am I that the mother of my Lord? Ang Lord doon na sinasabi is Adonai. Yang Adonai na yan ay address na ginagamit para sa Diyos lamang. Okay. Okay. So, masama yun. Kung sinasamba nyo si Kristo na tao, masama yun. Sinasamba nga siya ng mga anghel So, kung pagsamba nyo sa Kanya na tao, ay walang kabuluhan yung pagsamba nyo sa Kanya. Nonsense yun. Saka masama yun. Lumalabag kayo sa utos ng Diyos. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa Kanya. Yung Diyos niyo bound ng mathematics. Yung Diyos namin kasi hindi kayang i-contain sa mathematics. Okay. So, yan mga kapatid. Yes, mga spelling mo, James, obvious na mag-aral ka muna ng grammar para makaintindi ka. Okay. So, yan. Okay. So, sa 1 Peter 3:15, sinabi na sambahin bilang tao. Yung sinasabi ko na sa iyo, napaliwanag ko na sa iyo about sa Panginoon. Na ang Panginoon na tumutukoy sa Panginoong Jesucristo ay Adonai, hindi Adoni. Adonai, A-D-O-N-A-I, hindi A-D-O-N-I. Yung katulad ng ginawa ni Parba, binasa niya yung Adoni na para kay Abraham as Adonai. Samantalang Adonai is para sa Diyos, hindi para sa tao. Okay. So, yan mga kapatid. So, yun. Kaya nga, pagdating dun sa 2 John verse 7, ang mga taong hindi
tinatanggap ang Panginoong Kristo na naging tao. Take note, basahin yung 2 John verse 7. So maintindihan natin, yung tama yung sinasabi sa John chapter 1 verse 1 to 3, then verse 14, and then Colossians chapter 2 verse 9, Hebrews chapter 1 verse 3 and 8, and then hanggang yung 6 na pinapasamba siya sa anghel kasi Diyos siya. And then doon sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, Diyos siya. Kaya nga dito sa Titus, ay nakalimutan ko banggitin. Kaya dito sinasabi sa Titus, mga kapatid, chapter 3, verse 14, ang sinasabi dito, Titus chapter 2, verse 13, Titus chapter 2 verse 13, ang sinasabi ito, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Okay? Okay. So, Diyos siya. Okay? Ang sabi dito sa Titus chapter 2 verse 13, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan ng dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Kaya nga sa kanyang pagbabalik, hahatulan tayo. Haharap tayo sa hukuman ni Kristo. At ang maghukom sa atin ang iyang Diyos. Dalawang subject. Tingnan mo, kama ang ginamit, hindi period. Sino yung darating, mga kapatid? Kaya nga, di ba sinasabi sa Revelation chapter 1, verse 7 and 8, pakatandaan ninyo, darating siyang mga nasa alapaap. Basahin natin yung Revelation chapter 1, verse 8. So, yung Titus chapter 3, verse 14, ay ang Panginoong Kristo ang tinutukoy natin. Ang tinutukoy. Okay. Sa Revelation chapter 1, verse 7 and 8. Okay. Sabi ito, pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita na lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa, magkagayon nga amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako ang Alpha at ang Omega. Sino tinutukoy dito? Ang Panginoong Kristo. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Tiknat ha? Wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sino nagsasalita dito? Ang Panginoong Kristo. Siya ang darating. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Sino yung darating? Okay. Yung John 7:3 nyo, at saka yung may kama doon. At saka yung John 8:14 nyo, paano nyo i-reconcile sa John chapter 1, verse 1 to 3, and then verse 14. Yung 1 Timothy 2:5, paano mo i-reconcile yan sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8? Sinasabi mo na kinokontra ni San Pablo yung kanyang sinasabi? Yung 1 Timothy 2:5, Pausto? Hindi mo pwede paglaban-labanan ni San Pablo. Remember, siya rin nagsulat kay Tito yung Titus chapter 2, verse 13. Okay? Hindi mo pwede gamitin yun. Walang problema sa amin yun. Tao, nang binanggit na tao. Kasi nagkatawang tao siya. Paano siya mamatay sa krus kung hindi siya magkakatawang tao? Paano niya matutubos yung tao sa pamagitan ng kanyang dugo kung hindi siya magkakatawang tao? At kung tao ulo siya, paano makakatubos ang kanyang dugo? Ibig sabihin, since na tao lang ang Kristo na kinikilala nyo, until now, nasa pagkakasala pa rin kayo, hindi pa rin kayo kasama sa tubos. At hindi kayo maliligtas kung gayon. Di ba? Kawawa kayo kung ganon. Ibig sabihin, talagang
delikado kayo. Kaya, ang sinasabi, i-reconcile mo yung 1 Timothy 2:5 sa 1 Samuel chapter 2 verse 25. Sabi ko nga sa'yo kasi hindi mo nabasa yung buong Biblia, kaya hindi mo maintindihan. Kaya nagsasalita ka lang kung ano lang yung isinaksak sa utak mo ng mga ministro mo. Di ba? Ang bata, ang sinuspoon feed lang, bata lang yun. Bata lang. Kaya hindi mo talaga maintindihan. Hindi mo pa nabasa, sabi mo nga, hindi mo pa nabasa yung buong Biblia. Okay. Yan. Mga kapatid, hindi naman natin pinipilit si Pausto, baka matagal ng member ng INC yan. So, hindi natin ma-persuade yan, hindi naman ang purpose natin i-persuade siya, pero hindi, kundi ang ginagawa natin is for the Catholics na itimbang-timbangin nila kung totoong, yung totoong pagsusuri mga kapatid, yung totoong pinapakinggan mo yung mga taga-INC 1914 o yung ibang sekta, pakinggan mo rin yung Catholic Church. Remember, tayo sa Catholic Church, marami tayong mga Bible scholars, meron tayong mga translation ng Bible. Sila, wala pa silang Biblia. And even the whole Bible, tayo ang nag-compile. At tinawag itong Biblia. Sino paniwalaan natin? Yung lumutang lang noong 1914 o ang nagpasimula pa noong unang siglo na nanatili hanggang sa kasalukuyan na hindi natarikod? So, sino yung paniwalaan natin mga kapatid? So, kaya ko nga na pinaniwalaan, nakilala ko ang tunay na Diyos kasi nakilala ko ang tunay na Diyos sapagkat nabasa ko yung buong Biblia. Ang Diyos pala ay hindi kayang i-contain sa mathematical formula. Sa inyo naku-contain sa mathematical formula. Kaya rin nyo kina-question na bakit ang Diyos, ang paniwala ng Catholic Church is Trinity. Sa inyo, ang paniwala nyo kasi, isa lang. Ang isa nyo is talaga isa lang. Kasi kung 1 plus 1 plus 1 plus 1, 3 na. Kasi sa Matthew 28:19, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. So, kung kikilalin ng Diyos ang Anak, dalawa ng Diyos. Ang Espiritu Santo, Diyos, tatlo na. Yun yung sa inyo kasi mathematical formula nyo yung ginamit. Addition. How about kung gagamitin natin ang multiplication? 1 times 1 times 1 times 1 equals 1. So, ang Diyos na kinikilala namin cannot be bound by any mathematical formula. Sa inyo yung Diyos nyo, kayang i-contain ng utak nyo eh. Kayang i-contain sa mathematics nyo. So, mahina yung Diyos nyo. Yung Diyos nyo, hindi kayang magkatawang tao. Yung Diyos namin, kaya. Sa inyo, hindi eh. Hindi kaya ng Diyos nyo na magkatawang tao. So, palpak yung Diyos nyo. Yung Diyos nyo, niluklukan na ng Panginoon Kristo namin. So, palpak yung Diyos nyo. Okay. So, yun, mga kapatid. Hindi mo naintindihan. Kaya nga paano ma-reconcile yung 1 Timothy 2:5 at saka 1 Samuel chapter 2 verse 25. At saka Psalm 49 verse 7 to 9. Okay. Hindi pwede makapamagitan ng tao. At kung tao ang Panginoon Kristo, kawawa ka until now, hindi ka pa rin natutubos. Hindi ka pa rin ligtas. So kahit umanib ka pa sa iglesyang ipinangalan sa Panginoon, na ginamit ang isang talata sa Biblia, hindi ka pa rin ligtas. So kawawa ka. Mag-isip ka. So maybe that is by now mga kapatid, Brother Romy, Brother June, at sa mga nakisa sa ating Mystery of Faith, maraming salamat sa inyong pakikisa. Ingatan nawa tayo at gabayan ng Panginoon sa araw nito. Iligtas tayo sa mabibigat mga pagsubok at mga karamdaman. Samahan niya tayo sa araw-araw. Iligtas sa mga aksidente. Iligtas tayo sa stroke, sa cancer, sa hypertension, at saka sa kidney failure. At sa mga bagay beyond our control. At
Pagpalain binawa patuloy ng Panginoon ang asawa ni Brother Calix, and then yung kanyang ubo at ang mga gawain na agagampanan namin ngayon this coming weekend. May God bless us and keep us safe and sound. And our verse for us is yung Numbers 6:24 to 26. Shalom at saka Psalm 91:11. Shalom. That is by now mga kapatid. Signing off, my dear brothers and sisters. Salamat sa nag-like, 759. Sa isang nag-share. And then, sa nakiisa sa atin sa araw na ito. Sina Mr. Faith Pausto, si Tatay Rumi, Miss Gladys, si Vance, si Tito J, si Char D. Max Gardo, si Roses Cano, si Cristita de la Cruz, at saka si Anon. Anon. Hindi kilala. So, shalom. Signing off, my dear brothers and sisters. Amen.